So magandang araw mga parekoy. So ayan, nakahanap na naman tayo ng oras para sagutin yung mga katanungan ng ating mga tagasunod. So ayan mga parekoy, shout out sa iyo Sir Roger Montialto. Sir, pwede po ba discuss about turning gear at yung interlock? Thank you. So yan yung kanyang sinabi at kailangan nating sagutin dahil nakahanap tayo ng tiyempo ngayon sa kanyang ni-request. So bago ang lahat mga parekoy, dapat nating tandaan ang mga bagay na ating gagawin bago natin paganahin or paandarin yung ating mga turning gear. Unang-una sa lahat mga parekoy, kailangan nating buksan yung ating mga indicator cocks sa bawat cylinder ng ating mga makina. So ginagawa natin to mga parekoy para pag-iikot ng ating turning gear ng flywheel ng ating mga makina is magkakaroon ng decompression process yung ating mga combustion chamber dahil sisingaw yung mga hangin na sinigop nito sa kanyang intake palabas mga parekoy sa ating mga indicator cock. So yan yung unang gagawin mga parekoy para makasigurado tayo na tuloy-tuloy na maiikot dito yung ating makina ng ating turning gear na walang compression stroke na mangyayari sa ating mga makina. So next na gagawin mga parekoy is mag-prepare na tayo sa ating pre-lubrication or bubuksan na natin dito mga parekoy yung suction ng ating lube oil sump tank saka ating mga priming pump. So dito mga parekoy is magkakaroon tayo ng pre-lubrication sa lahat ng moving parts sa loob ng ating mga makina. So ginagawa natin ito mga parekoy at dapat natin itong tandaan bago natin paikutin yung ating mga turning gear dahil nga ang loob ng ating makina is halos lahat is moving parts. So kailangan natin ng pre-lubrication upang magkaroon ng lubrication or pagkakadulas ng mga metal sa loob. So kung walang pre-lubrication mga parekoy na ating gagawin at papaikutin na natin dito yung ating turning gear is sigurado lang na magkakaroon lang ng gas-gas yung mga moving parts sa loob ng ating makina. So yan yung pangalawa na aming binabantayan bago paikutin yung turning gear, ang pagpapaandar muna ng ating mga priming pump ng lube oil para sa ating lubrication. So ibig sabihin yan is magkakaroon na ng circulation ng ating lube oil system sa ating makina kahit hindi pa naandar mga parekoy yung ating main engine or yung ating mga makina dito. At dahil bukas na yung ating suction ng ating priming pump sa ating pre-lubrication is pwede na nating i-start yung motor or electric motor na nag-drive nito sa ating gear pump. So ayan mga parekoy, pinindot na natin yung ating push button dito at titingnan natin mga parekoy yung ating pressure dito na unti-unti yang tataas mamaya mga parekoy yung ating lube oil pressure. So hanggang 3 bars yan mga parekoy. So ngayon 0 pa kasi kaka-on lang. So mamaya pag-aangat na or na-circulate na sa lahat ng oil galleries is sasagad na yan mga parekoy sa kanyang tamang pressure. So habang naghihintay na tataas yung pressure hanggang 3 bars mga parekoy is pangatlong ginagawa natin is piniprepare natin dito mga parekoy yung ating turning gear. So dito pwede na nating kalasin mga parekoy or i-disengage yung ating safety lock dito ng ating turning gear na ginagamit natin mga parekoy para hindi siya magkusang engage sa mga panahon na naandar mga parekoy yung ating makina dito. So ayan mga parekoy, mapapansin nyo na sa kaliwang kamay ng aking oiler is pinapasok niya ito sa pamamagitan ng pagpihit ng clockwise mga parekoy. So meron yang mga gears ilalim rin na nagtutulak dito na maipasok ng tama yung ating mga spar gear mga parekoy ng ating turning gear at spar gear ng ating flywheel. So ayan mga parekoy, may na-engage na natin yung ating turning gear dito. So pwede na nating i-ready yung ating panel board na ginagamit natin mga parekoy para sa pagpapaandar at pagpapa-engage nito. So since okay na lahat is pwede nating i-turn yung ating turning gear at ayan mapapansin nyo naman mga parekoy naikot na dito yung ating flywheel sa pamamagitan ng turning gear in clockwise motion. So dahil special motor itong ating turning gear is or ating mga turning engine is a reversible electric motor. So ibig sabihin kaya niyang paikutin yung ating flywheel in clockwise direction or pwede rin na counterclockwise direction. So depende yan mga parekoy at ipapakita ko yan sa inyo kung paano i-clockwise at paano i-counterclockwise yung ikot ng ating mga turning gear. So ayan,
Mapapansin nyo yan yung ating mga spar gear kung saan yan yung ini-engage or dyan tayo nag-i-engage para mapasok yung ating turning gear sa ating flywheel. So habang umiikot dito yung ating mga turning gear is pag-uusapan muna natin mga pare ko yung mga purposes ng ating turning gear dito sa ating mga marine diesel engine, lalong-lalo na itong Japanese engine, yung ating Hanshin engine na napakalaking makina na hindi kayang ikutin manually by yung ating mga sikwat na ginagamit pagpaikot ng ating mga flywheel. So unang-unang gamit mga pare ko ng ating turning gear is to position engine parts on overhauling purposes. So lalong-lalo na mga pare ko pag binuksan natin yung ating bintanilya dito at mag-check tayo ng mga side play or yung ating end play ng ating mga connecting rod. So kailangan na nating i-engage yung ating mga turning gear dito, paikutin natin para maipakita natin mga pare ko or ma-check natin dito yung ating mga end play at side play ng ating mga connecting rod. So yan yung kadalasan. Minsan ginagamit din yan mga pare ko pag-engage para paikutin yung makina para ibuksan yung bintanilya sa ilalim at i-check natin yung torque ng ating mga lower cap bearing. So pangalawang gamit mga pare ko is to position piston either top dead center or bottom dead center or sa gitna mismo ng ating mga liner. So dahil may turning gear, hindi na tayo mahirapan na paikutin na posisyon yung ating piston pag nag-top. Kapag nagkakabit tayo dito mga pare ko ng panibagong injection pump or mga bagay na dapat nating tingnan na dapat naka-top dead center or bottom dead center yung ating piston. So sa tulong ng ating turning gear is kayang-kaya nating i-position yung ating mga piston dahil na rin sa mga timing mark sa piston running mate sa ating mga flywheel. So pangatlong mga pare ko is yung turning gear natin is ginagamit yan prior starting to check engine for blockage. So ibig sabihin pwede nating i-check mga pare ko yung ating turning gear dito kung wala bang nakaharang na mga bahagi or nahulog na mga bagay doon sa ating combustion chamber. So makikita natin yan mga pare ko pag tumukod or nagtigil dito yung ating turning gear sa pag-ikot, ibig sabihin yan na posibleng may bara sa loob ng ating mga combustion chamber. So pangapat is yung ating safety check ng ating per cylinder to see if there is a water leaks or oil leaks on each cylinder. So dito yan mga pare ko, nakikita natin yan sa pagbukas ng ating indicator cock. Kung pinaikot na natin mga pare ko yung ating turning gear dito is mapapansin niyo na may lumalabas na tubig. So safety check yan mga pare ko at lalong-lalo na yung ating tinatawag na obstruction free or ibig sabihin malinis dito yung ating mga combustion chamber at yung ating mga bagay-bagay. So ngayon mga pare ko is pwede na nating i-check to stop the turning gear at paikutin na manawit natin ito in either direction. So kanina clockwise, so pahihintuin natin mga pare ko at ngayon paikutin naman natin in counter clockwise direction. So ayan, stop mo muna mga pare ko para mapahinto mo at ipindot mo yung reverse or forward na push button kung anong gusto mong mangyari na ikot dito sa ating turning gear. So ganun lang kasimple mga pare ko yung pagpili ng direction sa pag-ikot ng turning gear at saka pag-ikot ng ating flywheel ng ating mga makina. So kapag okay na mga pare ko, tapos na nating i-check in either direction, counterclockwise at clockwise, so pwede na nating ipigil yung pagpapaandar ng ating mga turning gear. So ayan, push button ulit mga pare ko at papatayin mo dito yung mga switches ng ating panel board. So huwag kalimutan mga pare ko pagkatapos gumamit ng turning gear is i-disengage ito at ibalik natin mga pare ko yung ating safety lock dito para hindi siya kusang mag-i-engage by vibration kapag ka na-under na dito mga pare ko yung ating mga main engine. So ayan, i-lock mo muna mga pare ko at syempre higpitan mo. At huwag kalimutan na pagkakaroon ka ng counter na higpit mga pare ko doon sa iyong turning gear. So nakakahigpit yan sa kanan at ihigpitan mo rin mga pare ko yung turning gear para magkakaroon ng pagtukod sa likod. So ayan, safety na mga pare ko, hindi yan makakagalaw kahit pa may vibration. Mamaya pagka na-under na dito yung ating mga makina. At ayan, pagkatapos ng secured lahat ng ating ginamit ng mga pare ko is last na ating ipapara dito yung ating pre-lubrication priming pump. So ayan, mapapansin nyo mga pare ko biglaan ang pagbaba ng ating pressure dahil nga pinara na natin yung gear pump dito na nagpapaikot or nagsisirculate
ng ating lubrication oil system sa ating mga makina. So hanggang dito na lang ako mga pare ko, naway na ipakita at naituro ko sa inyo ang mga procedure, paano ang dapat gawin at ano ang mga dapat gawin bago at pagkatapos paanda rin yung ating mga turning gear. Syempre, shoutout na rin sa ating magaling na oiler na si Oiler Dapitan na from Clarin, Misamis Occidental. So hanggang dito na lang ako mga pare ko, naway marami kayong natutunan sa aking counting video at syempre huwag niyong kalimutang mag-comment sa ating comment section kung mayroon po kayong mga bagay na dapat ating pag-usapan sa ating mga susunod na video. Salamat sa inyo mga pare ko.